Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Anluwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan. Magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaaalis pa lamang sa bayang San Diego. Pagkatapos ng 20 taong panunungkulan, may 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa'y batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding Hermanong Tercero gayong 2 taong nanirahan ako roon. Wala akong kinalaman niyan sa desistangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kupita. Ano? Hindi kayo nakaintindi? Hindi ba ninyong nalalamang mali ang pagbabago na ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay nagpapabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagpapabaya o iya'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Si Ginoong Naruha ang mapapatunay sa inyo. Ang mga Indio ay mamang at mapagwalang bahala. Yan ang totoo. Wala nang higit pa sa mga Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi. Kung walang kalayaan ng makura ay mapapahamak ang bayan. Ano ang ibig niyong sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga erehing kahaway ng Diyos ay pinanigan ng pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariing nagsalita. Kapag ang kuray magpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat niyong malaman, ang hinirang ay kinatawan ng hari. Bawiin niyo ang inyong sinabi. Kung hindi, bukas na bukas din, malalaman niya ang hinirang. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente. Namagitan si Padre Sibila sa dalawa. Siya nga hindi nangungumpisa. Ngunit isang kasinungalingan ang sabihin siya'y nagpatiwakal. Matapos siya sa kanyang tungkulin sa Diyos at sa lipunan, may kaisa siyang anak mula sa Europa. Kaya wala niyang latapang siya'y nagpatiwakal. Nang dumating ang Kura San Diego, ay pinabugbog ang kwadtor at pinaghukay ang bangkay upang ibaon sa ibang buok. Nang mabating ito ng general, ay inilapit sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente. Unti-unting nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin gaya ng mag-asawang sina Dr. De Espadanya at Doña Victorina. Aba, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan.